Isang babaeng mamamatay tao ang nagsasagawa ng pag-aayos sa biktima niya. Binuksan niya ang paborito niyang musika at sinimulan ang pagpapahirap sa nakahiga sa kama na bakal. Kahit na mabilis na tumalsik ang dugo sa buong paligid, hindi nag-alinlangan ang babaeng mamamatay tao. Pagkatapos gawin ang trabaho, yumuko pa siya para tingnan ang pinutol na ulo ng biktima at ngumiti ng mapang-akit. Ang baryo ng Langyungsang sa panahong ito ay hindi naiiba sa impyernong lupa. Ang mga taong biglang nawala ng trabaho dahil sa pagsasara ng minahan ng karbon ay sa pilitang dinala sa pinakahuling kalagayan. Ang mga taong gustong magtayo ng kasino at ang mga taong tumutol ay nag-aaway araw-araw na parang mga kaaway. Mula pagdilim ay puno na ng mga lasing na huligan ang kalsada. Pinabayaan ang seguridad kaya ang mga bata at babae ay biktima ng karahasan. Kahit na tumaas ng husto ang mga ulat ng krimen ay wala pa ring pag-unlad. At paulit-ulit lang ang mga lumang salita na nagpapayo sa mga tao na maghintay ng ilang oras at noon ay may isang mahiwagang babae na laging lumalabas na parabang tinutuya ang mga walang silbing pulis. Pinapatay niya ang salarin sa mismong paraan na dinanas ng biktima, isang malupit na mamamatay tao na gumagawa ng kabangisan na walang bahid ng pagkatao. Bago iyon ay natuklasan ng mga